yung nawindang ka rin at hindi makapag-move on dahil invited ka sa licensed music, ginamit mo yung licensed music, hindi ako nag-TikTok ng 2 weeks, hindi din ako nag-YouTube ng 2 weeks. Kung makikita nyo sa YouTube channel ko, sobrang laki talaga ng gap ng pag-upload ko kasi nga naman, nagkaroon ako ng motivation talaga na mag-Facebook Reels na lang kasi nga invited ako sa licensed music, meron akong ads on Reels, and eto na yung time talaga na tumaas din yung revenue ko. In just 7 days, naabot ko na talaga yung 100 threshold, $100 threshold. So, syempre, ginanahan ako. So, syempre, hindi muna ako nag-upload sa TikTok, hindi muna ako nag-upload sa YouTube ko. Then, ang ginawa ko, nag-focus ako sa paggawa ng content sa Facebook. So, ayan, kung makikita nyo yung licensed music invite natin, diba? So, ayan, sobrang tuwa-tuwa ko kasi yung iba, umaabot ng milyon, ang iba, magiging milyon na yung sasahurin. So, ako naman, syempre, na-excite ako. So, syempre, upload lang ako ng upload, and then gamit lang din ako ng gamit ng music, and then totoo naman talaga. So, tumaas naman talaga yung aking revenue. Ang hindi ko expected, the end of the month, nagpadala si YouTube sa akin ng syempre ating AdSense, diba? Magsasend yun, mag-i-email sa atin. So, nawindang ako. Bakit hindi nagsend ng email si Facebook? Kasi sabi ng mga content creator, kapag sasahod ka na sa Facebook, 21st, 22nd, magsasend na rin ng on process doon sa ating Facebook payment, diba? So, nung nakita ko, bakit blanco? Ayun na, nagantay ako until August 1. So, wala pa rin namang pagbabago sa earnings ko. Ganun pa rin naman. Magiging $200 threshold na siya. So, sabi ko, perfectly, magkakaroon ako ng extra income din dito kay Facebook. Then, pagkagising ko, Agosto, biglang yung notification ko sa mga sikat na content creator, nagsasabing, it's a prank lang daw yung sasakurin. So, ako naman, to do reveal naman ako sa aking sahod doon sa Facebook. So, syempre, binuksan ko yung aking ads on Reels. Ayan. And then, pagkabukas ko, gulat na gulat talaga ako. As in, yung $200 threshold, ang natira na lang talaga doon is 5.96 something na lang. Sabi ko, ha? Anong nangyari? Tapos, tinignan ko yung process. Ayun, wala din. It's a prank lang pala. So, nagkaroon na lang pala ng glitch si Facebook. Kaya naman, nagkamali siya ng pag-compute ng sasahurin with the licensed music. Ayun na, nagkagulo. So, ako naman ito nang hinayang kasi ilang araw kong hindi nag-upload sa YouTube, sa TikTok, kasi priority ko kasi muna yung ads on Reels, yung licensed music kasi invited tayo. And the end of the month, yung sinahod natin doon sa licensed music na yan, it's a prank lang. Naglaho na parang bula. O, diba? Yung pera na, naging bato pa. So, it's really matter talaga for me kasi alam niyo naman yung first time ko magsasahod sa Facebook, tapos biglang bumaba ng husto, and ang masaklap, $5 na lang talaga yung natira na sasahurin natin. Ayan o, kung nakikita nyo, diba? So, yan lang yung makukuha natin. And hindi pa yan mapaprocess kasi nga naman, kailangan natin umabot ng $100 threshold. So, masasabi ko talaga for me yan, na sobrang maganda talaga yung sistema ni YouTube. Kahit na paunti-unti or hindi naman masyado malaki siya magbigay ng bayad, pero at least si YouTube hindi talaga nagbabago yung sistema niya. Si Facebook naman nagtatry na pagandahin sana yung kanyang performance para mabayaran din yung mga gustong magkaroon ng income dito kay Facebook. Kaso nga lang, every month, every 3 months, nagkakaroon siya ng pagbabago. Yung ads on Reels, yung mga licensed music na yan, yung in-stream ads, ayan, ang dami niyang ginagawang pagbabago. So, yung mga tao, instead na mag-focus sa paggawa ng content, so, nag-iiba-iba din yung strategy kasi nga, yung strategy din ni Facebook na Meta, nag-iiba-iba din. So, for me, iba-iba tayo ng opinion. Thankful pa rin ako kasi nagkaroon ako ng ads on Reels, pero yun nga, ang masaklap, hindi pa ako nakakasahod. So, sa YouTube naman, it is more than 2 years na akong pinapasahod ni YouTube. Then, hindi naman ganun kalaki, pero nakakatulong na rin for me. So, sa lahat, huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Okay? Trial and error, nandyan pa rin yan. And syempre, kapag naka-build ka na ng fan base mo kasi, it's easier na lang sa'yo na gumawa ng mga content. So, focus lang talaga sa paggawa ng content. So, yun lang yung mai-share ko tungkol sa ating mga licensed music na ako din ang hihinayang. Salamat sa panonood, and asahan nyo na always ako mag-a-upload dito sa YouTube, sa TikTok, and sa Facebook natin. See you sa next video, and thank you for watching.